paano magpaanak ng baboy. Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers, ay i-share ko po sa inyo kung paano magpaanak ng baboy. Hindi po ganun kadali yung magpapaanak ng baboy mga ka-farmers. Baka iniisip lang po ng iba na basta makalabas na yung biik mga ka-farmers, okay na yon. Hindi po ganun mga ka-farmers. Dapat meron po tayong mga palatandaan kung malapit na po bang manganak yung ating mga baboy para at least ma-prepare din tayo mga ka-farmers. Aside sa nagbibilang tayo ng 114 days mula nang mabulugan yung ating inahin mga ka-farmers, kailangan na malaman din natin yung sinyales na manganganak na pala ang ating baboy sa araw na ganito. I-share ko din sa inyo dito mga ka-farmers yung mas madali ninyong malalaman kung anong oras ba manganganak ang inyong mga baboy. At i-share ko din sa inyo mga ka-farmers kung ano po yung inyong gagawin, ano po yung kailangan ninyong ihanda mga ka-farmers, at kung ano po ba yung bibigay natin sa inahin at sa biik pagkatapos maianak mga ka-farmers. So, yung first ko pong i-share sa inyo mga ka-farmers ay itong palatandaan kung kailan talaga manganak yung ating mga baboy. Of course, alam naman nating lahat na ang ating baboy manganganak po yan ng 114 days. Mag-count po tayo mula ng araw na nabulugan sila. So, ang 114 days niyan mga ka-farmers, yan po ang masasabi natin na araw ng kapanganakan nila. Pero minsan, merong mga anak ng 112, 113, 115, 116. Pero overdue na po yung 116 mga ka-farmers. Minsan, meron na pong problema ang inahin kung bakit siya na-overdue. So, yung first nating palatandaan mga ka-farmers na manganak talaga yung ating mga baboy sa araw na yan, ay mapapansin natin na hindi siya mapakali. Minsan uupo, minsan tatayo mga ka-farmers, at palagi din siyang nangangagat. Yung mga bars mga ka-farmers ng kanyang gestating pen, palagi po yung kinakagat niya, hindi po talaga siya mapakali. Hindi niya alam kung ano ba yung pwede niyang gawin mga ka-farmers. Ang possible reason po kung bakit po siya hindi mapakali ay of course, masakit po yung tiyan niya. Nagli-labor na po siya mga ka-farmers. So, yan na po ang senyales na nagli-labor yung ating inahin. Ang ikalawa mga ka-farmers ay yung buntot niya palaging pumaitaas. Kasi para siyang mahinang umiire mga ka-farmers. Kaya isa sa rason na palaging ipinaitaas niya ang kanyang buntot. At feel din siguro siya na yung ari niya mga ka-farmers ay masakit-sakit. So, yan po ang isa sa rason na palagi niya pong ipinaitaas ang kanyang buntot. Yung ikatlo mga ka-farmers ay palagi po yung nagdudumi. Totoo po yan mga ka-farmers. Yung mga inahin namin, palagi pong nagdudumi kapag malapit ng manganganak. Kaya merong iba na magsasabi na dapat kaunti na lang po yung pagkain na ibibigay kapag malapit na pong manganak yung ating inahin. Kaso, hindi talaga maiwasan mga ka-farmers na palagi silang magdudumi ng pakaunti-kaunti. So, kung kayo po ang may-ari at mapapansin ninyo na yung inahin ninyo ay palaging dumudumi ng pakaunti-kaunti, of course, unti-unti din ninyong linisin mga ka-farmers para paglabas ng biik, wala na pong dumi na naiiwan doon. Malinis na po mga ka-farmers. Yan po ang ginagawa ko. Pero, hindi ko po palaging binabantayan yung aming inahin mga ka-farmers. Ang observation kasi namin, lalo na kapag nakabantay tayo sa likuran niya mga ka-farmers, tinitingnan natin yung sa may puwerta niya, parang nahihiya po sila mga ka-farmers, parang hindi po lumalabas agad yung biik. Yan po ang observation namin. Kaya kapag nanganganak yung aming inahin mga ka-farmers, hindi kami nagstay sa likuran ng inahin. Kadalasan nasa gilid kami mga ka-farmers. Hindi po namin tinitingnan yung likuran niya kasi yan po ang paniniwala namin mga ka-farmers na baka parang nahihiya siya kaya matagal lumabas yung biik or matagal pong lumabas yung kasunod mga ka-farmers. Yan po ang observation lang po namin pero depende na po sa inyo mga ka-farmers. At yung kasunod mga ka-farmers ay merong gatas na lumalabas sa kanyang didi. Ang inahin mga ka-farmers, kapag lumalabas na po ang gatas sa kanyang didi, within 24 hours, manganganak na po yan. Kasi nung last panganganak ng aming inahin, kasi na-affected sila ng ASF,
Nung last nilang panganak mga ka-farmers, ako po yung nagbabantay sa kanya. Then, meron po talagang gatas na lumalabas sa kanyang didi. Then, after mga ilang hours ang lumipas, nanganak na po siya mga ka-farmers. Maganda sana ang inahin na yun kasi ang bilis lang niyang manganak mga ka-farmers. Meron kasing ibang inahin na mag-labor sila sa umaga, sa gabi pa po sila manganganak. Ito kasi mga ka-farmers, ito yung i-share ko sa inyo ngayon. Meron talagang oras na manganak ang inahin. Aside sa araw, yung ika-114 days, meron po siyang oras. Yung sa amin mga ka-farmers, ang palatandaan po namin na manganak po ang inahin na yan ay kung yung mag-high tide na ang dagat mga ka-farmers. Yan kasi ang paniniwala ng mga matatanda dito sa amin. Kapag magsimula na pong mag-high tide yung dagat mga ka-farmers, yun na po ang time na magsisimulang lumabas ang kanilang biik mga ka-farmers. Which is, masasabi ko naman siya na totoo naman. Kasi yan din ang ginagawa naming palatandaan mga ka-farmers. Mag-coincide naman siya, iwan ko lang kung coincidence lang ba yun mga ka-farmers, pero yun po talaga ang kadalasan. Kapag magsisimula na pong mag-high tide yung dagat. So, ang tanong ngayon, paano nyo malalaman na mag-high tide na pala yung dagat mga ka-farmers? Makikita nyo po yan sa calendar. Meron po doon yung blue na portion, high tide, at yung lower na portion, yun po ang low tide. Kaya malalaman po talaga namin mga ka-farmers na sa ganyang oras, lalabas na po talaga yung biik. Kasi isa po yan sa palatandaan namin. Sounds funny, di ba? Pero yan na kasi ang nakasanayan namin mga ka-farmers at proven na po siya. So, even though masasabi natin coincidence lang siguro, pero sa amin kasi naranasan na po namin. So, depende na po sa inyo mga ka-farmers, pero subukan nyo pong gawin ang ganyan mga ka-farmers para malalaman nyo po yung exact time na lalabas na po talaga yung mga biik niya. Sa panganak din na inahin mga ka-farmers, meron ding time na mahihirapan po sila. Naranasan din po namin yan mga ka-farmers. Kailangan talaga nating tulungan ang ating mga inahin if ever yan po ang mangyayari. Sa amin mga ka-farmers, tinulungan namin yung inahin, dinudukot po yung biik sa loob. Lalo na kapag merong malaki na biik mga ka-farmers, palaging umiiri kasi yung inahin natin at walang lumalabas. So kapag meron ng lumabas na isa mga ka-farmers at after an hour, wala pa pong sumusunod, at palagi lang pong umiiri yung inahin namin, that's the time na tutulungan na po namin siya. Dudukutin na po yung biik sa loob mga ka-farmers. Kung meron tayong biik na dudukutin sa loob mga ka-farmers, required po yan na meron tayong gloves. Yung hanggang dito mga ka-farmers kung maaari. Plastic na gloves or yung latex mga ka-farmers. Dahil smooth siya. Pero yung iba, nilalagyan po ng oil mga ka-farmers. Pero na-try po namin kasi parang yung tao na dumudukot sa loob, hindi siya comfortable kung merong gloves mga ka-farmers. Kaya yung sa asawa ko, kamay lang po, naguhugas siya ng kamay na may sabon at nilagyan po ng oil mga ka-farmers para magiging madulas po pagpasok doon sa puwerta ng baboy. So, ganyan po yung pagdukot namin mga ka-farmers. Then, sa pagkatapos naman mga ka-farmers, if ever merong biik na dinudukot sa loob ng inahin, ay nag-inject kami ng antibiotic sa inahin mga ka-farmers para hindi po siya ma-infected. Makaiwas po siya sa infection mga ka-farmers. Dito sa amin mga ka-farmers, kapag nahihirapan din yung mga inahin, nag-inject kami ng oxytocin. Yan po ang meron kami mga ka-farmers, oxytocin. Kaso, yung oxytocin, gagamitin lang po siya namin mga ka-farmers if meron ng isang biik na nakalabas. Pero kung wala pang biik na lumalabas mga ka-farmers, hindi kami gumagamit ng oxytocin. Hintayin po muna na merong makalabas na isa. And after an hour, wala pang sumusunod. So, mag-inject na po kami ng oxytocin. At yan na po ang gagawin namin mga ka-farmers. Dudukutin na po sa loob ng sinapupunan yung mga biik. Pero meron pong natural way para lumabas po yung oxytocin mga ka-farmers. Ang oxytocin, isa po siyang hormone na makapag-induce sa inahin para mag-labor. So, kung meron ng unang biik na lumalabas mga ka-farmers, ang una nyo pong gawin ay padidiin nyo po mga ka-farmers. Yan po ang natural way para lumabas po yung oxytocin at yung mga kasunod na biik ay lalabas na din po. At syempre mga ka-farmers, kung meron na po tayong mga biik na lumalabas, punasan natin agad ng dry cloth mga ka-farmers. Pero
Simula nang ako na po yung nag-aalaga sa aming mga inahin tuwing mga anak mga ka-farmers, nakahanap po ako ng powder. Bumili ako sa Shopee, yung Fertilite na powder mga ka-farmers. Maganda po talaga siya mga ka-farmers kasi paglabas ng mga biik, pupunasan ko doon. At dry po talaga, mas mabilis pong magiging malakas yung ating mga biik. Pero ngayon, nakita ko, meron pong Mistral powder dito sa mga Agrivet stores like Pacifica. Ang Fertilite kasi mga ka-farmers, mabibili lang po siya sa Shopee. Wala pa po siya sa mga stores malapit sa amin. So, nakita ko sa Pacifica yung Mistral powder. Maganda din po yan mga ka-farmers. Almost the same lang po yung effects nila. And dito sa amin mga ka-farmers, within 24 hours, pinuputulan po namin ng buntot at nangipin yung aming mga biik para less stressful po sa kanila mga ka-farmers. Yan po kasi ang required mga ka-farmers, puputulan ng ngipin, lalo na po yung ngipin. Once yung ngipin hindi mapuputol, kapag dumididi sila sa inahin mga ka-farmers, masasaktan po yung inahin mga ka-farmers. Siguro matulis po yung mga ngipin ng mga biik. So, isa yan sa rason na ayaw niya nang magpadidi. So, kailangan po talaga na within 24 hours, putulan natin ang ngipin yung ating mga biik mga ka-farmers. At dito sa amin mga ka-farmers, at 5 days old, nag-inject kami ng iron sa aming mga biik. Then, mag-inject kami ulit ng iron at 10 days old. Then, sa B-complex at 12 days old. At mag-inject kami ulit ng B-complex at 24 days old para ready na po sila for winning mga ka-farmers. At least, meron na po silang lakas kung sakaling iwawalay na po natin sa kanilang inahin. So, yan lang po mga ka-farmers ang dapat ninyong tandaan kung magpapaanak kayo ng baboy. So, dapat alam nyo po yung mga sinyales, alam nyo po yung time, at alam nyo po yung dapat ninyong gawin sa inyong mga biik mga ka-farmers para mabubuhay po lahat ang inyong mga biik. Importante po ang ating pag-aalaga mga ka-farmers para sa ikabubuhay ng ating mga biik. Very prone to diseases po ang biik mga ka-farmers. Dapat na dry po palagi yung ating farrowing area. Pag ang ating inahin mga ka-farmers ay umiihi, so dapat punasan natin agad para ma-dry po yung lugar nila. Unless kung maganda yung mga farrowing areas natin mga ka-farmers, tulad ng sa mga ibang farms, maganda mag-dry lang po siya kasi mga matting po yung ginagamit nila. Pero kung tulad lang po sa amin na cemented po, dapat po napunasan natin agad yung merong mga basa-basa para makaiwas po sa infection ang ating mga biik. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.